300,000 dolyar, dapat buo iyan. Pinalaki kita ng ganito, hindi ba para tulungan ang iyong kapatid? Ma, bitawan mo ako. Kahit anong mangyari, hindi ako pakakasal sa kanya. Sumama ka sa akin sa loob para magparehistro. Anong ginagawa nyo? Habang buhay ka, nakakain lang ng 10 dolyar na packed lunch. Anak, nagmamakaawa ang nanay sa iyo. Noong ibinenta niyo po ako, hindi ba sabi niyo na parang hindi niyo ako naging anak? Ngayon, ituturing mo na akong anak. Linchuk-sia, nakuha ko na ang dowry. Kahit anong mangyari, pipirma ka sa dokumentong ito ngayon? Gusto mo man o hindi? Huwag kang mapagmataas. Chuksia, hindi ka lugi sa akin. Balang araw ang mga bayad sa proyekto sa bayan, ipapaubaya ko lahat sa iyo. Binenta niyo lang talaga ako. Pambili ng bahay para sa paborito ninyong anak. Bakit ako ang kailangang magbayad? Pinalaki kita, hindi ba't para tulungan ang kapatid mo? Mabitawan niyo ako. Hindi ako pakakasal sa kanya. Pumasok ka na sa loob para magpakasal kay Boss Wang. Ngayon, kailangan kang magpakasal. Gusto mo man o hindi? Nananaginip ka ng gising. Mas pipiliin ko pang magpakasal sa palaboy sa kanto kaysa sa bastos na matandang iyan. Ayaw mo sa santong dasalan, gusto mo sa santong paspasan. Dito sa lugar na ito, tignan ko lang kung may mga ahas na magpakasal sa iyo. Dala mo ba ang iyong mga papeles? Dala ko. Bakit? Basta dala mo. Sapat na iyon. Sumama ka sa akin sa loob at magpakasal na tayo. Linchuk-sia, nababaliw ka na ba? Maghahanap ka ng isang pangit na tagahatid ng pagkain? Kahit ibigay mo pa ang sarili mo ng libre, hindi ka niyan kayang buhayin. Gagawin mo pa ba akong tanga? Hindi ka makakapasok sa pintong iyan. Napakawalang hiya nyo. Namimilit kayo kahit sa gitna ng sikat ng araw. Anong binabalak mo? Sino ka bang tarantado na tagahatid lang ng pagkain? Kilala mo ba kung sino ako? Gusto mo bang gawin kong impyerno ang buhay mo rito sa bayang ito? Sigurado ka bang gusto mong magpakasal sa akin? Wala akong kahit ano. At marami rin akong kaaway. Basta't makatakas lang sa kanila. Kahit pulubi ka pa, tatanggapin kita. Linchuk-sia, totoo bang nagpakasal ka na? Napakawalang hiya mo, talagang babae ka. Tignan mong mabuti. Mag-asawa na kami ngayon sa harap ng batas. Ang 300,000 dolyar na dote mo, humanap ka ng paraan para bayaran yan. Sige, napakahusay. Isang mahirap, naglakas loob pang agawin ng akin? Sisiguraduhin ko na dito sa bayan ay wala kayong matutuluyan. Sakay na, uuwi na tayo. Pasensya ka na kung kakarampot lang ang pagkain natin. Ayos lang ba? Basta't hindi ko na kailangang makita ang kalbo at madulas niyang mukha. Kahit anong hirap ng buhay, masaya pa rin ako. Fu Jinyan, Ano? ang pangalan ko. Ako naman si Linchuk-sia. Salamat sa tulong mo ngayong araw. Sa kulungan na ito ng baboy kayo nakatira? Linchuk-sia, iniwan mo ang magandang villa para manirahan dito. Gusto mo pa talagang amuyin ang baho ng kanal dito. Kasal na kami, kaya hindi kayo welcome rito. Umalis kayo. Ang 300,000 dolyar na dote, Boss Wang, ay naibayad na bilang down payment para sa kapatid mo. Tapos ngayon, sasabihin mong hindi ka na magpapakasal. Sino ang magbabalik ng pera? Kung sino ang kumuha ng pera, siya ang magbalik. May mukha pa kayong magsalita matapos niyo akong ibenta? Dahil ayaw mong makinig sa amin, huwag kang magrereklamo kung ano ang gagawin ko sa iyo. Sirain ang lahat. Durugin niyo ang bawat sulok ng kulungan na ito.
May lakas ka ng loob na saktan ng tao ko? Ikaw na hamak na delivery driver lang? Gusto mo bang turuan kita ng leksyon? Tapusin ako? Subukan mo lang. Huwag kang matakot sa kanya. Isa lang siyang mahirap. Bakit ka nagpapanggap na importante? Nagpapasikat ka gamit ang basurang iyan. Galing lang iyan sa bangketa, $10 para sa 3 piraso, at itinuturing mo pa iyang kayamanan? $10 para sa 3? Isa itong rare na customized mula sa ST, 3 lang ang ganito sa buong mundo. Ha 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 ha. Anong kung ano-ano iyan? Ikaw na mahirap. May alam ka ba sa mga luxury brands? Niloloko mo lang kami. Nawin natin ang usapan ngayon. Kapag hindi sumama sa akin si Linchuk siya, walang sino man sa inyo ang mabubuhay ng maayos. Hindi lang lighter ang inayakan mo, kundi pati ang kinabukasan mo. Aba, natatakot tuloy ako. Isa ka lang namang delivery boy, ano ba ang magagawa mo? Linchuk siya? Kapag hindi pa kita nakita bukas, ipapautos ko sa mga tauhan ko na parusahan ng malala ang kasintahan mo. Napakawalang hiya mong anak, hintayin mo na lang na wala na siya. Pwe. Pasensya na, nadamay ka pa. Huwag kang mag-alala, gagawa ako ng paraan. Anong paraan ang gagawin mo? Pupunta ako sa kumpanya bukas para kumuha ng advance sa sahod. Papalitan ko muna ang kandado rito. Pagkatapos ay gagawa ako ng paraan para makatawag sa 911. Gamutin muna natin ang sugat mo. Masyadong malakas ang impluensya ni Wang Dakyang sa bayan? Walang silbi, kahit humingi tayo ng tulong sa mga otoridad. Pero hindi rin tayo pwedeng basta na lang maghintay sa wala. Hinding-hinding ako susuko sa kanila. Linchuk siya? Pumunta ka na sa accounting at kunin ang sahod mo. Huwag ka na babalik bukas. Boss, bakit po? Napakaganda naman po ng sales ko nitong buwan ah. Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Binangga mo si Boss Wang? Sa tingin mo ba may kumpanya pa sa bayang ito na kukuha sa iyo? Hindi legal ang pagkakatanggal na ito. Isusumbong ko kayo sa labor board. Sige, magsumbong ka kahit saan mo gusto. Nagsalita na si Boss Wang. Kapag may nangahas na tumanggap sa iyo, ang mga malalaking truck niya ang haharang sa pintuan nila. Maliit na negosyo lang kami. Hindi namin kayang kalabanin ang makapangyarihang tulad niya. Uy, hindi ba ito ang ating matapang na si Binibini? Bakit parang natanggal ka sa trabaho? Wala kang pakialam sa buhay ko. Paanong naging wala akong pakialam? Magpapakasal na ang kapatid mo at gusto ng babae ng sasakyan na nagkakahalaga ng $200,000. Ikaw ang dapat magbayad niyan. Ngayon, magmadali ka na at pumunta kay Boss Wang para humingi ng tawad. Pagsilbihan mo siya at pasayahin para maayos na ang pera natin. Zhao Quilan, nababaliw ka na ba? May asawa na ako. Gusto mo ba akong magpakababa ng ganoon? May asawa? Iyong hamak na delivery driver lang? Ang dukhang iyon ba ay matatawag mong lalaki? Tandaan mo ito, sabi ni Boss Wang. Kapag bumalik ka sa kanya, hindi mo na kailangang ibalik ang $300,000 na dote. Bibilhan ka pa niya ng sarili mong sasakyan. Huwag kang masyadong mataas. Linchuk siya. Kung maglalakas loob kang umalis ngayon, pupunta ako sa pinagtatrabahuhan ng lalaking iyon at sisiguraduhin kong matatapos ang trabaho niya. Subukan mong saktan siya at makikita mo. Tingnan natin kung hindi ko kaya. Nawalan ako ng trabaho. Binubugbog ang pintuan ko ng mga kaaway. Sarili kong ina, hinihit-hit ang buhay ko.
Paano pa ako makakapit nito? Anong nangyari? Ang tamlay ng mukha mo? Natanggal ako sa trabaho. Gawa ba ito ni Wang Dakyang? Hindi lang ako, kundi si Zhao Quilan, nagbanta pa siyang gagawa ng gulo sa pinagtatrabahuhan mo. Fujin yan, baka mas mabuting maghiwalay na tayo. Ayokong madamay ka pa sa akin. Lin Chuxia, sa tingin mo ba hindi ko kayang protektahan ang sarili kong babae? Pero mayaman sila at makapangyarihan. Ano ang laban natin sa kanila? Mayaman at makapangyarihan? Hindi magtatagal at malalaman nila kung ano ang tunay na kapangyarihan. Hello, ako ito. Itigil nyo na ang proyektong South City. Imbestigahan nyo ang taong nagngangalang Wang Dakyang. Proyektong South City? Hindi ba't iyan ang pinakamalaking government bidding project sa syudad? Isang maliit na kontraktor lang sa bayan gaya ni Wang Dakyang ay hindi man lang aabot sa level na iyon, isa lang siyang delivery boy. Paano siya nakakapagsalita ng ganyan? Sino ba ang tinatawagan mo? Isang kaibigan. May koneksyon siya sa syudad. Huwag ka nang magsayang ng oras. Napakapangyarihan ni Wang Dakyang dito sa bayan. Kahit may koneksyon ka pa sa syudad, hindi pa rin iyan sapat para matulungan tayo ngayon. Kumain muna tayo. Dapat ay may lakas ka bago mo panoorin ang susunod na mangyayari. Anong gagawin niyo sa akin? Gusto kang makita ni Boss Wang. Tumakbo ka pa, sige, tumakbo ka pa. Chuxia, bakit mo ba ito ginagawa sa sarili mo? Tumango ka lang at isasama ka agad ni Boss Wang para guminhawa ang buhay mo. Hinding-hindi. Kayong dalawa ay mga walang hiya. Sige, saktan niyo ako. Napakawalang hiya mo talaga. Pagtitiyagaan kita ngayon kahit ayaw mo. Tingnan natin kung ang tagahatid na iyon ng pagkain ay may magagawa sa akin. Ito na ba ang katapusan ko ngayon? Mapapahamak ba talaga ako sa kamay ng hayop na ito? Subukan mong hawakan siya. Sinisiguro kong hindi ka makakalabas sa pintong ito. Isang tagahatid ng pagkain at naglalakas loob ka pang pumunta rito. Sugurin niyo siya, tapusin niyo siya. Fujin yan. Tumakbo ka na. Akala mo makakatakas ka? Huwag kang lalapit. Ang ninong ko ay mula sa gobyerno, si Deputy Director Lee. Young Master Fu, ano po ang utos ninyo? Si Deputy Director Lee? Ganoon ba? Sabihin mo sa kanya, ang posisyon niya. Opo. Young Master Fu, gagawin ko po agad. Sinisiguro ko pong maimbestigahan si Deputy Director Lee ngayong araw. Tapos na ang masasayang araw niya sa pwesto. Ikaw, sino ka ba talaga? Huwag kang magpanggap dito. Naghahanap ka lang ng umaarte para takutin ako. Correct. Isa ka lang namang delivery boy, tapos tatawagin kang Young Master Fu. Tingin ko ay nawawala ka na sa sarili mo. Hayop ka! Lagot ka talaga. Huwag kang matakot, nandito ako. Paano nangyari ito? Bakit naging ganito? Boss Wang, ano ang nangyayari? May problema ba? Boss Wang, ano itong ginagawa mo? Delivery rider lang naman siya. Tumahimik ka. Ano bang alam mo, bruha ka? Ang ninong ko na si Deputy Director Lee ay kapu-pull out lang ng mga autoridad. Pati ang lahat ng proyekto ko sa syudad na ipasara na rin. Tapos na ang lahat. Nagkamali ako. Hindi ko alam na napaka-impluensyado nyo pala. Pakiusap. Maawa po kayo sa akin. Palampasin nyo na po ito.
Hindi ito maaari. Nagkataon lang iyan, siguradong nagkataon lang iyan. Sinabi ko na sa iyo na hindi lang isang lighter ang sinira mo, kundi pati na rin ang kinabukasan mo. Chuxia, halika na. Uuwi na tayo. Sino ka ba talaga? Ang sabi ko, isa lang akong hamak na delivery driver. Maniniwala ka ba? Hindi ako naniniwala. Hindi posibleng ang isang ordinaryong delivery rider ay sa isang tawag lang ay mapapatalsik ang isang pangalawang opisyal. Hindi pa ito ang tamang panahon para sabihin sa iyo? Kapag dumating na ang pagkakataon, sasabihin ko ang lahat sa iyo. Kailangan mo lang malaman na hindi kita sasaktan. Mukhang hindi na tayo pwedeng tumira rito. Ayusin mo ang iyong mga gamit. Lilipat tayo ng bahay. Saan tayo lilipat? Ang ipon ko ngayon ay hindi sasapat kahit sa hotel sa bayan ng ilang araw. Hindi mo kailangang gumastos. May dadalhan akong lugar sa iyo. Sir, sakay na po kayo. Ito ba ang kotseng tinawag mo? Oo. Bahagi ng benepisyo sa trabaho. Minsan ay nakikigamit ako ng kotse ng boss ko. Boss? Oo, iyong boss ko. Bakit hindi ko alam na may boss ka pala? Marami ka pang hindi alam. Tara na. Tuloy po kayo. Anong ginagawa natin dito? Pakakainin kita. Lin Chuxia, wala ka talagang hiyang tao ka. May lakas ka pa ng loob na magbenta ng sarili dito. Bakit ba palagi kayong nakabuntot sa akin? Huwag kang magmalinis. Tinanggihan mo si Wang Dakyang, tapos ay tumakbo ka lang sa ganitong marangyang lugar para humanap ng mayamang lalaki. Alam ba ito ng lalaki mong delivery rider na niloloko mo lang? Chuxia, ang presyo dito ay hindi mo kayang bayaran. Kung luluhod ka ngayon at magmamakaawa sa akin, maaari ko pang i-consider na gawin kang mistress. Tawagin ng security. Ilabas ang dalawang ito. Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Nandito ako para hanapin si President Lee. Anong karapatan nyo para paalisin kami? Kung ang Lin Chuxia na iyan ay nakapasok, bakit kami ay hindi pwede? Ang sir na ito ay ang pinakaimportanteng Black Card VIP ng club na ito. Sino ba kayo sa akala nyo para mag-eskandalo at sumigaw rito? B. Black Card VIP? H. Hindi ba isa lang siyang delivery boy? Young Master Fu, nakahanda na po ang pinareserve ninyong pribadong kwarto. Talaga bang isa kang delivery boy? Kung sasabihin ko sa iyo na ang buong business district ng sentro ng lungsod ay sa akin, maniniwala ka ba? Ang buong commercial street sa sentro ng lungsod. Magkanong yaman niyan? 10 bilyong dolyar. Pujin yan? Hindi nakakatawa ang biro mong iyan. Kung talagang ganito ka kayaman, bakit nagde-deliver ka pa rin ng pagkain? Bakit ka rin nakatira sa lumang basement na iyon? Dahil may iniiwasan akong mga bagay at may hinahanap din akong isang tao. Hinahanap?
Malamig ang aircon sa loob ng malawak na silid at ang hapagkainan ay puno ng mga espesyal at mamahaling putahe. May usok ng dry ice sa ibabaw ng sashimi platter. Ang pagkakaayos ng bawat putahe ay parang isang mamahaling likhang sine. Ang mainit na dilaw na spotlight ay direktang nakatutok sa mga pagkain na nagpapakita ng labis na karangyaan. Ang buong commercial street ay sa akin. Sa wakas ay natapos na ang hapunan. Sa malawak na upuan sa likod ng Rolls-Royce Phantom, ang bubong ay nagniningning sa kulay asul na starlit na disenyo. Ang mga leather na upuan ay amoy mamahalin. Kanina pa naghihintay ang sasakyang ito sa labas ng restaurant. Sumakay na sa sasakyan si Fujinyan kasama si Lin Chuxia. Lumingon si Lin Chuxia at tumingin sa bintana sa kumukititap na tanawin sa labas habang bumibilis ang takbo. Saan tayo pupunta ngayon? Pauwi na. Ang kotse ay sa wakas nakarating sa gitna ng lungsod, ang pinakamahal at pinaka-eksklusibong lugar. Sa Junlin Tianding ang penthouse unit na may modernong disenyo at sobrang luwang ay may sahig na gawa sa mamahaling gray na marmol na sa sobrang kintab ay pwedeng gawing salamin. Ang mga kasangkapan sa loob at ang bawat detalye ay sakto at maayos ang pagkakalagay, mga dekalidad na kagamitang kulay gray. Mula sa higante at malinaw na bintanang gawa sa salamin, ang makulay na tanawin sa gabi ng buong lungsod ay kitang-kita mula rito. Sa bawat sulok ng lugar na ito, mararamdaman mo ang tagong yaman at kapangyarihan. Ito. Bahay ba ito ng boss mo? Hindi, ito ay bahay mo. Tila sumabog ang kanyang isipan sa gulat. Nabaliw ka na ba? Nahihibang ka na. Ang halaga ng bahay na ito ay higit pa sa $100 milyong. Saan mo nakuha ang ganoon kalaking pera? May ginagawa ka bang hindi maganda? Chuxia, kumalma ka lang po. Malinis ang pera ito. Sa akin mismo ito galing. Bitawan mo ako. Sino ka ba talaga? Anong pakay mo sa paglapit sa akin? Ako si Fujinyan, ang tanging tagapagmana ng pamilya-pamilyang Fu sa kapital. Ang pamilya-pamilyang Fu sa kapital? Sinasabing siya raw ang nagkokontrol sa ekonomiya ng bansa, ang pinakamataas na uri ng mayamang pamilya. Lin Chuxia, lumabas ka rito. Sinundan talaga nila tayo hanggang dito. Inakala mo bang porket nakahanap ka ng mayaman, ay magiging ganap ka na ring mayaman? Sinasabi ko sa iyo, hindi ako titigil hanggat ang lahat ng dumi mo ay maisigaw ko sa lahat ng tao rito sa gusaling ito. Ang tagapaghatid na iyon, siguradong palamunin lang yan at inaalagaan ng mga mayamang babae rito tapos ay may ganap ang iuwi ka. Pero, Walang pero. Bukas ay ipapakita ko sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng tunay na kawalan ng pag-asa. Chuxia, tulungan mo ang iyong kapatid. Iyong walang hiyang si Wang Dakyang, nagdala siya ng mga tao para wasakin ang bahay ng iyong kapatid. anong nangyari? Bakit niya winasak ang bahay ni Ading? Ang masamang kontraktor na iyon, sinasabi niyang sira na ang lahat ng kanyang proyekto at baon na siya sa utang. Sabi pa niya, ito ay dahil may ginalit kang makapangyarihang tao, pinipilit niya kaming ibalik ang $300,000 na dote, kasama ang lahat ng tubo nito, at kukunin din daw niya ang bahay ng iyong kapatid bilang pambayad. Chuxia, nakatira ka na sa malaking villa, hindi mo kami pwedeng pabayaan lang. Puntahan mo ang mayaman mong boss at manghiram ka ng pera para matulungan ang kapatid mo sa gipit na sitwasyon. Zhao Quilan, gumising ka nga sa katotohanan. Ang $300,000 na iyon ay galing sa pagbenta mo sa akin at ngayong may problema na, ako pa ang pauutangin mo para ayusin ang lahat. Nanay mo ako at tunay mong kapatid ang batang ito, balak mo bang panuorin na lang siya habang siya ay pinapahirapan ng ganito? Noong una, nang ipakasal mo ako kay Wang Dakyang, bakit hindi mo naisip na anak mo ako? Ang mukha mo. Disguise sticker lang to. Para ito sa pag-iwas sa mga panggulong langaw sa pamilya. Ngayong nalinis na ang mga langaw, oras na para ipakita ko ang tunay kong anyo. Tara na, Mrs. Fu, para ayusin ang huling mga basura. Lin Chuxia, napakalas mo talaga. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Kumuha ka na ng pera agad para mabawi ang bahay ng kapatid mo. Bitawan niyo ako. Ano bang ginagawa niyo? May nananakit dito. Bitawan niyo ako. Miss Zhao,
Sangkot ka sa gawaing kriminal at pange-extort. Ang natitirang bahagi ng buhay mo ay ihanda mo ng ubusin sa loob ng kulungan. Ikaw yung delivery rider? Wala akong oras para makipag-usap sa iyo. Young Master Fu, alam ko na po talagang nagkamali ako. Nagmamakaawa po ako. Patawarin niyo ako. Patawad? Noong pinipilit mo siya noon, binigyan mo ba siya ng pagkakataon? Young Master Fu, napakalaki ng naging pagkakamali ko at karapat-dapat lang naparusahan ako. Basta po palayain niyo lang ako, gagawin ko ang lahat. Lahat ng ari-arian sa ilalim ng pangalan mo ay na-freeze na at ang mga ilegal na proyektong kinasasangkutan mo ay sapat na para makulong ka habang buhay. Tungkol naman sa ninong mo, nandoon na siya sa loob at hinihintay ka. Chuksha, mabait kong anak. Alam na ni mama na nagkamali siya. Naging lito lang si mama noon. Ngayong mayaman ka na. Hindi mo naman pwedeng pabayaan ang kapatid mo. Siya na lang ang tanging tagapagmana ng ating pamilyang Lin. Hello po. Nakikialam ang taong ito sa desisyon ko sa kasal. Lin Chuxia, kailangan ba talagang humantong sa ganito ang lahat? Ayos na ang lahat. Wala nang muling makakaapi sa iyo. Salamat Fujinyan, kung hindi dahil sa iyo, baka tuluyan na akong sumuko dahil sa kanila. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Sinabi ko na, may hinahanap lang ako. Lin Chuxia, ang totoo ay 10 taon na kitang hinahanap. 10 taon? Anong edad ko pa noon 10 taon na ang nakararaan? 10 taon na ang nakalilipas, sa harap ng ampunan sa bayan, ibinigay mo ang huling kalahati ng iyong tinapay sa isang lalaking gutom na gutom na. Mula noong araw na iyon, sumumpa ako na sa oras na magkaroon na ako ng kakayahan, hahanapin kita para ibigay sa iyo ang pinakamaganda sa buong mundo. Kaya pala hindi lang ito nagkataon. Ikaw? Ikaw ba yung batang pulubi na puno ng putik noon? Ako nga, noon ay tinraidor ako ng sarili kong kamag-anak, nawalan ako ng tirahan at napunta sa kalsada, ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Magpakasal ka sa akin. Tinatanggap ko. Pagkalipas ng 6 na buwan, sa tulong ni Fujinyan, naitatag ko na ang sarili kong foundation na naglalayong tulungan ang mga babaeng, minsan ding nabaon sa hirap gaya ko. Mrs. Fu, nandito na ang love lunch mo. Ang kilalang tagapagmana ng Beijing ay araw-araw na nagdadala ng pagkain sa akin. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ng mga tao? Ang pagpapadala ng pagkain sa asawa ko ay tama at nararapat lamang. Kung sinong magtangkang tumawa, sisiguraduhin kong babagsak sila. Siya nga pala, napanood ko sa balita ngayong araw na lumabas na ang hatol para sa Wang Dakyang sa unang pagdinig. Oo, habang buhay na pagkabilanggo. Kinumpis ka rin ang lahat ng ari-arian niya, pati ang ninong niya ay nakulong na rin. Paano naman si Zhao Quilan? Napatunayang may sala siya sa panginikil at nahatulan ng 3 taon. Ang kapatid mo naman, dahil nakisali sa panggugulo, ay kasalukuyang nakadetene. Ang bahay ng pamilya nila ay sa pilitang ipina-auction ng korte para ipambayad sa mga utang ni Wang Dakyang. Nanghihinayang ka ba? Hindi ako nanghihinayang. Bawat isa ay kailangang pagbayaran ang sariling mga desisyon. Ang dating Lin Chuxia na nasa basement at nahihirapan ng husto sa kawalan ng pag-asa ay wala na. Ngayon, may asawa na akong nagmamahal sa akin, may sarili na akong karera, at ang buhay ko ay puno na ng liwanag. Jin yan. Ano yon?
Dati nung binili mo ang lighter na 10 dolyar para sa 3, magkano ba talaga ang ginastos mo? Hindi iyon 10 dolyar para sa 3, dahil iyon ay isang napakahalagang kayamanan ng Mrs. Fu. Ang 30 milyong dolyar na maruming pera na ito ay ang matibay na ebidensya na si Pamilyang Fu ay nagpapanggap lamang na malinis. Habang tinitingnan ko ang malawak at maliwanag na opisina na ito, naisip ko na noong 6 na buwan ang nakalipas, nagtatago pa ako sa tumutulong basement para iwasan ang mga pating sa lathala. Pero ngayon, may sarili na akong negosyo. Uminom ka muna ng sabaw. Chairman Fu, wala ka bang ginagawa ngayon? Hindi pa ba sapat ang bilyon-bilyong dolyar na kontrata ng kumpanya para maging busy ka? Kahit gaano ako kabisi, hindi ko hahayaang magutom ang asawa ko. Tigil-tigilan mo ako. Takot ka lang na makalimutan kong kumain kapag naging busy na ako, di ba? Tapos na ang listahan para sa unang grupo ng mga matutulungan. May 27 mga batang babae. President Lin, may problema. Mula 1:00 hanggang 5:00 ng madaling araw, may 3 hindi kilalang foreign accounts ang pilit na nagsalin sa atin ng pera ng 10 beses sa main account ng ating pundasyon. Pwede ba nating ibalik yan sa kanila? Hindi na maibalik, kakakontak ko lang sa bangko. Ang 3 accounts na ito ay agad na pinasara pagkatapos maglipat ng pera. Wala nang paraan para malaman ang pinagmulan nito. At isa itong illegal na pera na galing sa masama. President Lin, kumalat na ang lahat sa internet. Ang dami ng nagbabasa ngayon ay lumampas na sa 1,500,000 at ang bilang ng mga nag-share ay mahigit 100,000 na. Napakagaling ng pagkakasulat ng artikulong ito para mang-udyok. Ang 30 milyong dolyar na pumasok kaninang madaling araw ang nagsilbing pondo para sa unang pagsubok. President Lin, ang artikulong ito ay ibinunyag ang lahat ng ating mga sikreto. Ngayon, lahat sa labas ay minumura tayo at sinasabing nanloloko tayo. Maraming mga kasosyong media ang tumatawag sa atin. Humihiling silang tapusin ang mga kontrata. Hindi ako natatakot. Galit lang ang nararamdaman ko. Ang determinasyong nanggagaling sa aking kaibuturan ay muling nabuhay. May nagtatangka na naman na apihin ako. Akala nila sa paggamit ng maduming pera at paninirang artikulo, ay masisira na nila ang dangal ko sa harap ng Linchuxia? Ate Lee, Mang Jiang, sumunod kayo sa akin. Itigil niyo muna ang ginagawa niyo. Nakita niyo na ang artikulo na kumakalat sa internet. Ngayon, 3 utos lang ang ibibigay ko. Una, ang technical department, dapat agad na putulin ang lahat ng koneksyon sa labas ng foundation at isara ang ating mga internal server. Pangalawa, Ate Lee, pumunta ka na ngayon sa istasyon ng pulis para magulat. Dalhin mo ang lahat ng records at tayo mismo ang humiling na makialam ang mga pulis para imbestigahan ang pinagmulan ng 30 milyong dolyar na ito. Pangatlo, Mang Zhang, gamitin ang ating official account para maglabas ng pahayag. Isang pangungusap lang. Nakararanas ang foundation ng iligal na pagpapasok ng pera at nai-report na ito sa mga autoridad. Ang malinis ang konsensya ay walang dapat ikatakot. Kilos na. President Lin, magaling kayo sa baliktarin ang sitwasyon at itago ang kasalanan. Ang 30 milyong dolyar na ito ay tunay na pumasok sa ating account. Kapag tumawag kayo sa 911 ngayon, kapag nalaman ng mga pulis na may problema talaga ang perang ito, ang buong pundasyon natin ay mapapasara at tayong lahat ay madadamay sa pagkakakulong kasama nyo. Hindi ba't tama ako? Isa siyang asawa ng mayamang pamilya, kapag may nangyaring masama ay may sasalo sa kanya? Pero paano naman tayo? Mga empleyado lang tayo na umaasa sa sahod, bakit tayo ang kailangang magsakripisyo para sa kanya? Tama. Oo nga.
Hindi pwedeng tumawag ng pulis. Saan nang galing ang perang ito? Huwag kang tatawag ng pulis. Saan ba talaga nanggaling ang perang ito? Alam niyo po ang katotohanan, President Lin. Aalis na kami. Magbibitiw na kami sa trabaho. Mga internal na draft ng proyekto ay ang mga nasa vice director level pataas lang ang may pahintulot na makakita. Kahapon ng alas 5 ng hapon, pumunta ka sa computer room sa dahilan na mag-i-inspeksyon ka ng kagamitan at ikaw ang nag-send ng mga screenshot na iyon. Huwag mo akong pagbintangan. Bahagi lang iyon ng routine inspection ko. Ano namang ebidensya mo na ako ang kumuha ng mga screenshot na iyon? Gusto mo lang humanap ng sisisihin para sa kasalanan ng iba. Kung pambabato man ito ng sisi, ang mga pulis na ang bahalang mag-imbestiga sa access logs ng computer room. Hindi mo pwedeng tawagan ang pulis? Ay. Humakbang ka pa ng isa at tuturuan kita ng leksyon. Magandang araw po. Ito ba ang 911 Command Center ng lungsod? Nais ko pong mag-report. Ang Chuxia Sunshine Foundation ay nakaranas ng kahina-hinalang pagpasok ng pondo at may mga empleyado kaming pinaghihinalaan sa pagnanakaw ng trade secrets at paninira ng dangal sa iba. Ang address ay Junlin Building, 18 Palapag. Pakiusap, magpadala na kayo agad ng pulis. Security, kalad ka rin niyo siya sa meeting room at ilock. Hanggat wala pa ang mga pulis, walang pwedeng lumapit sa kanya. Lin Chuxia, huwag kang masyadong kampante. Masyadong malalim ang pinapasok mo sa pamilyang Fu. Akala mo ba, bilang isang probinsyana, ay kaya mo itong kontrolin? Darating ang araw, ikaw ang mapapahamak dito. Huwag kang aalis. Sa mga gustong mag-resign, pumunta na kayo sa accounting, kunin ang sahod at umalis na agad. Ang mga may iwan naman ay bumalik na sa inyong mga pwesto. Sinuman ang mangahas na magkalat ng chismis sa oras na ito, sinisiguro ko na dito sa syudad na ito ay wala na kayong mahahanap na ibang trabaho. Sige na, bumalik na kayo sa ginagawa nyo. Hindi ito simpleng paninira lang. Dahil tungkol ito sa pundasyon ng operasyon, alam na alam nila ang bawat detalye ng pamilyang Fu. Nagawa pa nilang bayaran si Zhao Qiang para mag-espiya. Siguradong nanggagaling ang pag-atake sa loob mismo ng pamilyang Fu. Maganda ang ginawa mo. President Fu, mayroon pong urgent na sitwasyong kailangang iulat sa inyo. President Fu, may malaking problema po. 10 minuto ang nakalipas, ang audit department ng grupo at ang secretariat ng board ay sabay na nakatanggap ng isang lihim na sumbong. Sabihin mo ang detalye. Direkta pong inaakusahan sa sulat si Yang Madam na ginagamit daw ni Yang Madam ang pundasyon para sa 10 taon nang nakatagong mga ari-arian sa ibang bansa ni Pamilyang Fu para linisin ang perang nakuha sa masama. Bukod doon, may kalakip din sa sulat na isang dokumento mula sa pundasyon ng transfer na 30 milyon na pulyar kaninang umaga. Ngayon, ang ilang mga miyembro ng board ay gumagawa na ng gulo sa opisina ng chairman. Ihiling po nila na tanggalan kayo agad ng karapatang pumalit bilang chairman at isuko si Yang Madam sa mga otoridad. Ang 30 milyong dolyar na iyon ay simula pa lang. Narito ang tunay nilang layunin. Sinisira nila ang pangalan ko para lang mapigilan si Fu Jinyan sa maayos na pagmamana. Sumandal si Fu Jinyan sa kanyang upuan at biglang nagdilim ang kanyang mukha. Ipadala mo sa akin ang scan ng liham na iyon. Ngayon na? Opo boss, ipapadala ko na po agad. Ang format at pagkakaayos ng sulat na ito, pati na rin ang paraan ng paglalagay ng petsa at ang estilo ng mga bantas, ay katulad ng dokumento na ginamit 10 taon na ang nakakaraan upang pekein ang aking pagpanaw. Iisang tao lang ang may gawa nito. Anong nangyayari? Galing lahat ito sa iisang tao. Sino? Ang mismong tiyuhin ko, ang kasalukuyang acting chairman ng Fu Group, si Fu Heming. Nabigla ako.
10 taon na ang nakakalipas, 7 pa lang ang edad ko. Ang sasakyan ng mga magulang ko ay nawalan ng preno habang nasa expressway hanggang sa mangyari ang aksidenteng kumitil sa buhay nila. Bilang guardian ko, si Fu Heming, ang namahala sa libing ng pamilyang Fu kinabukasan ng gabi. 4 na lalaking may dalang kutsilyo ang sumugod sa kwarto ko. Tumalon ako sa bintana para tumakas, nagtago sa loob ng isang truck hanggang sa napunta ako sa bayang iyon. Nakuha ko ang sugat na ito nang parusahan nila ako habang tumatakas ako. Ang 30 milyong dolyar na galing sa masama at ang sulat na ito para sa sumbong, lahat ng iyan ay kagagawan niya. Plano niya sa gaganaping board meeting na tuluyan ng alisin ang karapatan ko bilang tagapagmana. Chuxia, huwag mo nang pakialaman ang bagay na ito. Ipapaasikaso ko na lang ito sa legal department. Masyadong marumi ang mundo ni pamilyang Fu at ayaw kitang madamay rito. Ang 30 milyong dolyar na ito ay pumasok sa account ng aking foundation. At pangalan ko ang nakasulat sa report. Damay na talaga ako rito. Gusto niya akong gamiting alas para sirain ang dangal mo. Hindi ako pwedeng magtago lang sa likuran mo. President Lin, may dumating na grupo ng mga tao sa labas at sinasabi nilang galing sila sa headquarters ng Fu Group. Chuxia, hindi ba kita naistorbo sa iyong trabaho? Ako si Fu Heming, ang second uncle ng Jinyan. Umupo ka.